Hello mga karelasyon. Ladies, naranasan mo ba yung iniwan ka, nakipaghiwalay ang partner mo or asawa mong lalaki sa iyo, tapos sumama sa iba, sa kanyang kabit, kalukadidang. Tapos bigla ulit siyang bumabalik sa iyo. So, ang pag-uusapan natin ngayon ay yung mga rason or dahilan kung bakit ang isang lalaki na umalis ay bumabalik ulit sa iyo. So, sa mga kababaihan na nakaka-relate sa ganitong sitwasyon, manood kayo. So, diretso na tayo sa number 1. Ito yung ubos na ang kaperahan. Maaring noong siya ay sumama doon sa kanyang kabit, maayos pa ang kanyang kalagayan, ang kanyang finances. Pero ang mga ganitong sitwasyon kasi, lalo na kapag hindi malalim ang bulsa ng lalaki, hindi stable ang pinanggagalingan ng kanyang finances, darating yung time na mauubos yan. Kasi madalas sa ganyang mga relasyon, magastos yan. Kasi yung babae, talagang pinapamper ng lalaki yan para maibigay niya yung hinihingi madalas ng babae. So, darating yung point na liliit, ninipis ang kanyang bulsa. So, kapag wala na, ano pa ba ang aasahan mo dyan? At madalas, yung mga ganyang mga relasyon, hindi talaga pagmamahal yan, kundi nandyan lang yung babae dahil sa mga napapakinabangan niya sa lalaki. Kapag ubos na yung pera, hindi na naibibigay yung mga luho niya, yung mga gusto niya, hahanap ulit yan ng iba. Kaya yung lalaki, wala na siyang choice, kundi bumalik ulit doon sa kanyang original. So, punta na tayo sa number 2. Hindi nag-workout ang relasyon sa kabit. Madalas sa umpisa lang talaga ang mga ganyan eh. Siyempre bago. So, masaya. Laging kinikilig. Nandiyan yung highs ng thrill, ng excitement. Pero kapag nagsama na ang dalawang yan at nakatira na sa isang bahay, lalabas na lahat dyan yung mga tunay na ugali. Okay? Siyempre, madalas hindi maganda eh, di ba? Kaya kapag ganoon, hindi talaga magiging maayos ang ending ng mga ganitong relasyon. Hanggang umpisa lang yan, okay? Kaya bumabalik yan kasi na-realize niya na palpak pala yung ginawa niya, yung pagsama niya doon sa iba. Okay? Number 3, ito yung namimiss niya yung convenience doon sa tunay niyang asawa o karelasyon, yung tahanan na iniwan niya. Siyempre, ano ba ang madalas na sitwasyon ng mga ganito? Lalo na kapag ordinaryong tao ka lang, eh di mangungupahan yan sa mga budget meal na mga tirahan. Ganun yun eh. Tapos yung lalaki na galing sa magandang buhay, tapos ganun ang kanyang sitwasyon ngayon, maninibago yan, okay? Siyempre sa umpisa, hindi niya pa nararamdaman yan. Pero kapag tumagal yan at nakita na niya ang tunay na sitwasyon, nako, sigurado na magsisisi yan, okay? Kasi ang mga ganitong mga relasyon, hindi naman yan legal eh. So nandyan yung kaba, nandyan yung pagtatago, nandyan yung umiiwas sa kahihiyan. So, limitado ang mga galawan dyan. At dito na pumapasok yung realization sa lalaki na bakit ko nga ba iniwan yung buhay ko na maayos. Nagsisisi na ako ngayon. Ayaw ko na ng ganito. Babalik na ako doon sa aking pinanggalingan. Number 4, ito yung nagigilty dahil meron ng mga anak. Okay? Siyempre, hindi naman porket yan ay babaero, yan ay nangangabit, ay wala siyang concern sa kanyang mga anak. Magkaiba yon, okay? Marami dyan na may mga kalokohang ginagawa, pero pagdating sa mga anak, hindi nila yan matiis, okay? Kaya ang lalaking ito, habang nandoon siya sa kanyang kalukadidang, naiisip pa rin niya yung mga anak niya, okay? Kaya isa yan sa mga dahilan kung bakit bumabalik siya, okay? Hindi niya makayanan na makita na ang mga anak ay nasasaktan. At syempre, ayaw niyang lumaki yung mga anak niya, mga bata, na walang ama. Number 5, ito yung takot na tumandang mag-isa. Siyempre, ang mga ganyang kabitan na relasyon, hindi naman talaga tumatagal yan eh. Madalang ang mga relasyon na for life sa mga ganyan. Madalas kapag nawala na yung mga pakinabang na nakukuha ng babae sa lalaki, umaalis yan, naghahanap ulit yan ng iba. So ano ang nangyayari sa lalaking ito? E di maiwan ulit na mag-isa. Eh paano na kapag matanda na, nagkakaedad na? Sino ang mag-aalaga sa kanya? So sa takot na maiwan na mag-isa, bumabalik yan doon sa kanyang original. Number 6, ito yung nagkasakit na o bumagsak ang kalusugan. Madalas sa mga ganitong sitwasyon, walang kakayahan ang mga kabit
na ipagamot or tustusan yung lalaki. Since ang ganyang relasyon, yung lalaki talaga ang nagpro-provide, nagbibigay. So ano ang maaasahan doon sa ibang babae, 'di ba? So sa mga ganitong pagkakataon, nag-aalala yung lalaki na walang mag-aalaga sa kanya. So nare-realize na niya na walang ibang gagawa nun kundi yung partner niyang original, yung asawa niya. Kaya ito yung isang dahilan kaya siya bumabalik. Number 7, eto yung nagsawa na sa sobrang kalayaan o sa sitwasyon na gano'n. May mga tao, mga lalaki na dumarating din yung punto na nagsasawa na sila sa ganitong mga gawain. Although hindi ko nilalahat pero may mga lalaki na ganito. Hindi naman forever na sila ay bata, na sila ay malakas, na sila ay poging-pogi sa sarili. Dumarating din yung punto na nare-realize nila yung tipong nauntog na sila sa kanyang mga pinaggagawa at na-realize na mali. So, kapag ganoon, babalik na yan sa kanyang pinanggalingan, sa kanyang asawa. Number 8, eto yung ayusin ang kanyang reputasyon. Siyempre, alam nyo naman ang ganyang mga relasyon, talagang wasak ang reputasyon ng tao na yan. Madalas, damay-damay na yan, pati pamilya, pati mga anak, ay nasisira din yung reputasyon nila dahil sa kalokohan na ginagawa ng lalaki. So siguro ang lalaking ito na-realize niya. So ang gagawin niya, siyempre babalik siya sa kanyang pamilya, sa kanyang asawa. Number 9, ito yung negatibong epekto sa kanyang trabaho o career. Alam niyo, ang mga ganitong mga maling desisyon sa buhay, mga maling relasyon na pinapasok, mayroong epekto yan sa trabaho mo. Lalo na kapag yung asawa ay pumunta sa pinagtatrabahuan mo, maari kang mawalan, masibak sa trabaho mo. So kapag nangyari yan, saan na? Saan ka napupulutin dyan? So dahil sa takot na masira ang karir, mawalan ng trabaho, mawalan ng source of income, bumabalik na siya doon sa kanyang asawa. Siyempre, hihingi yan ng patawad, okay? Second chance, my love, give me another chance to prove myself. O, di ba? Yung mga ganyan, talagang apektado talaga ang kabuhayan mo kapag gumagawa ka ng ganitong mga kalokohan. Number 10, eto yung na-realize na niya na mahal niya talaga yung kanyang asawa, yung original niya na partner. So, syempre, hindi naman talaga maiwasan yan. Nagkamali, di ba? So, doon siguro sa sinamahan niyang kabit, maaring nagbago na yung dynamics ng relasyon nila. Lumalabas na yung tunay na ugali. Yung akala niya na prinsesa o queen ng kanyang buhay ay isa palang demonyita, di ba? So ngayon, nagsisisi na siya at doon na niya na-realize na ang tunay niya palang mahal ay yung iniwan niya, okay? Kaya isa yan sa mga dahilan kung bakit siya bumabalik doon sa kanyang original. Siyempre, marami na siyang naranasan na maaring hindi ka nais-nais doon sa kanyang present na karelasyon, kaya nauntog na siya, okay? Talagang nagsisisi na. Pero nasa iyo na yan kung patatawarin mo at tatanggapin mo ulit. So ladies, ilan lamang yan sa napakaraming mga maaring dahilan kung bakit ang isang lalaking iniwan ka, sumama sa iba, ay mukat-mukat bumabalik ulit sa'yo. So ladies, siguro pwede mong patawarin, okay? Pero hindi ibig sabihin na kapag pinatawad mo ay tatanggapin mo. Nasa iyo na yan. Kung nakikita mo na tunay at genuine ang kanyang pagsisisi, baka pwede mong bigyan ulit ng isang chance. Nasa iyo yan. Nasa iyo ang bola.